Balik tayo sa kaganapan sa PBA. Bagong pagsubok ang haharapin ni LA Tenorio sa 50th season ng PBA dahil hindi na siya sa loob ng court makikipagbakbakan, kundi sa sidelines na bilang bagong head coach ng historic franchise na Magnolia Hotshots. Ano nga bang naging pananaw ng mga manlalaro na nakasabayan ni Teniente ngayong mentor na nila? Ito. Alamin ang detalye sa report ni Lindsay Alicaya mula sa ICCT Colleges. Marami nang nakaabang sa pagbubukas ng Season 15 ng PBA, hindi lang dahil sa mga bagong manlalaro na tutungtong sa liga, kundi pati na rin ang mga big names na tatawid na sa coaching tulad ni Teniente LA Tenorio. Maraming nagulat nang makumpirmang si Tenorio na ang uupo bilang head coach ng Magnolia Templados Hotshots na mortal na karibal ng dati niyang kupunan na Barangay Ginebra, San Miguel. At ngayon, sa opening game ay makakaharap agad ng dating binansagan na General ang kanyang former team sa kickoff game ng Pambansang Liga. Ayon kay Tenorio, naging malaking sorpresa sa kanya ang pakikitungo sa kanya ng mga players na dati niyang nakaharap sa court tulad ni Mark Baroka at Paul Lee. I was surprised na they really treated me. Yes, nakalaban ko sila, nakasama ko sila, but they treated me right away na the respect na bilang isang coach. But ako, syempre, sanay pa rin ako, nakikipagbiroan ako sa kanila kasi kilala ko sila ever since. I was with Paul sa national team, Baroka, been playing with him probably our whole career, di ba? Lagi kayong magkalaban. But one thing that I really like about when I started practicing with them is the respect na hiningi ko sa kanila. I know it's hard for them to do that, but until now, nandun pa rin yung respeto. Malaking tulong din si Tenorio para sa mga manlalaro ng Magnolia lalo't kasama nila itong maglalaro sa mga ensayo. Ayon pa kay Baroka at Lucero, may mga bago silang matututunan kay LA, lalo pat naglalaro ito para kay PBA winningest coach Tim Cone. Ako naman is parang professional naman ako kasi lahat naman ng naging coach ko, basta kung sino yung coach ko, siyempre respetuhin ko. Kasi as a player, may professional ka kung sino yung trabaho nila yan. So trabaho ko rin yung bigay ko yung best sa kanila. So, yun lang, parang nung nagpunta si Coach LA dito sa amin, so excited din ako kasi nakita ko naman si Coach LA going to uusap naman kami lagi niyan. So, parang nakita ko sa kanya yung being smart na isang player. Madadala niya rin sa team kasi nga naging player din siya Siyempre alam naman niya yung mga nangyayari sa player. Kaya yun yung maging idea na sa mga especially sa mga veterans, yung communication namin mas mabilis na lang. So, tapos kaya aral din siya dun sa kabila especially kay Coach Tim Cone. Nakita nyo naman, naging under niya kay Coach Tim. So nadadala niya rin dito. Makikita ko rin yung winning culture na madadala niya talaga dito yan. Yeah, he's been great. I think we're all excited to play for him, a former player, and he got on the court with us today. So just seeing him play with us and seeing him invest in us, and I think it's been good for everyone. I think everyone believes right now. So it's been great. Samantala, susubukan ni LA na magsimula ng winning culture sa Hotshots na ilang season nang bigong makakuha ng kampiyonato sa PBA. Noong nakaraang season ay maagang nalaglag ang kupunan sa quarterfinals. Huli silang nakapasok sa finals noong 2024 Commissioner's Cup ngunit nabigo kontra sa San Miguel Beermen. 2018 pa nakuha ng Magnolia ang titulo sa Governor's Cup kung saan nakaharap nila noon ang defunct team na Alaska Aces. Ngayon na ilan sa mga fans ng Magnolia ang humihiling ng pagbabago at inaasahan na si Tenorio na ang puputol ng championship drought ng beloved franchise. Ngunit ayon kay Tenorio, dapat ay maging pasensyoso ang mga fans, lalo pat hindi madali ang manalo sa PBA dahil na rin lumalakas na ang bawat kupunan. Hindi mo rin kasi masisisi mga fans. Alam ko yan, with Ginebra also, been there for so many years with Ginebra. And we had a lot of disappointing season. Not even conference, but season. Fans are really emotional. And I think that's why we're here naman. It's because of them. But again, winning championships in the PBA is really hard. They have to understand that. It's not easy. You have to beat 11 teams. Probably 11 strong teams that you have to beat. And it's hard. Pressure is always there, but that's part of the job, part of the responsibility that we're in right now. If you don't like the pressure, then I don't need you in the team, or probably you're in the wrong sport. Diba? So that's how you deal with that, and eventually winning will follow. And fans should be a little bit, siyempre dapat maging pasensyoso rin sila, diba? Hindi naman ganun kadali. Of course, sino ba naman ayaw manalo?
Diba? Lahat naman kami, we work hard every day, we practice every day, probably 7 times a day. And then papatalo lang kami. Of course, hindi naman namin gusto magpatalo, di ba? But the thing is, other teams also do that. Diba? Other teams also get better, their lineup also lumalakas din sila after this draft. Diba? So, ganyan talaga. It's just a matter of, kumbaga, every game, we just have to find ways, to get over the hump and to win every game. Lindsay May Alicaya mula sa ICCT Colleges para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.